ano po ang ating gagawin? What shall we do? And what are we going to do sa darating po na September 5? That would be Friday, Black Friday, nationwide people's protest. Ayan. So number 1 muna, bakit po natin ilulunsad? At sino ang namumuno nitong Black Friday People's Nationwide Protest? At saan pwede mag-participate? Sino ang pwedeng sumama? Yan, ililinaw muna natin, no? Kasi kailangan natin ito, kaya tayo nag-live stream ngayong gabi, nang sa ganun po, mabigyan ng guidance ang ating mga kababayan. Dahil po, wala naman talagang isang unifying organization. No? Binuo lang po ng ilang mga dating kadre at mga dating mga naging sa CPP, NPA, NDF as volunteer secretariat itong Bangon Sambayanan. Sapagkat nararamdaman po natin na ang taong bayan, ang pulso at ang damdamin nila ay nag-uumapaw ang galit. Nag-uumapaw po ang emosyon na makapagpahayag sila sa kanilang pagkundina, sa kanilang pagtutol, panawagan na tapusin na po itong karumal-dumal na krimen ng malaganap na pangungulimbat, pandarambong, pangungurakot at pagnanakaw sa pundo at kaban ng bayan na ang epekto po ay kahirapan at miserabling kalagayan sa ating mga mamamayan at sa buong lipunan. The emotions are already overflowing. Hinog na po ang damdamin ng mga mamamayan. Naghahanap po sila ng outlet kung saan sila makapagpahayag. Again, hindi po tayo nanawagan nito para magkaroon ng karahasan. Hindi po tayo nanawagan para maging ganon ang kalagayan sa Indonesia na may mga street rioting o mga karahasan, panununog, pananakit, pagwasak ng properties, pagwasak ng mga sasakyan, pag-aakyat ng mga bahay ng mga politiko at pagnanakaw at mga puwersahang pagwasak sa mga ari-arian. Kasi talo tayong lahat dyan. Walang mananalo dyan kung ganun po ang gagawin natin. Hindi po natin minamaliit o hinuhusgahan ang nangyayari sa Indonesia. Mayroon pong kalagayan at mga dahilan na hindi po natin nasasaklaw ng ating pag-unawa batay sa kultura, batay sa kasaysayan, at batay sa aktual na konkretong kalagayan. We cannot judge people in Indonesia or the Indonesian people sa 5 malalaking bahaging probinsya at ilang mga syudad ng Indonesia sa kanilang pamamaraan ng mga pagtutol at pagkagalit. No? Again, ini-emphasize ni Ka Eric, hindi po ganun ang dapat nating gawin because when we go to that extent, ang tawag po dyan ay anarkiya. At pwede pong mag-escalate yan, maraming masasaktan, may mga posibleng mamatay, at maraming masisira, at baka instead na masolve ang problema, ay lumubha at lumala ang kalagayan to the point po na babagsak ang ekonomiya at marami po ang mawawalan ng kabuhayan at mapiperwisyo po ang maraming mamamayan. At tayo-tayo na rin po ang mag-aaway at magkakalaban sapagkat ang iba na hindi gusto sa ganong mga antas ng pagkilos at lumawak po ang kaguluhan ay pwedeng maging dahilan yan na gagamitin ni Ginoong Marcos at ng kanyang mga tauhan at mga alipores na dahilan na nagkakaroon po ng existence of lawless violence. Ang lawless violence po ay pwedeng mahulog yan sa acts of terrorism. At marami po ang pwedeng gawin na hakbang ng gobyerno na hindi pa pwedeng maging handa ang taong bayan sa pwedeng maging repercussions, both political, economic, and social situation. No? Hindi po natin nais husgahan ang nagaganap sa Indonesia, pero pag mag-escalate po yan at hindi na makontrol ng gobyerno ang mga riot sa Indonesia at magiging malaganap po ang lawless violence, malamang po ay patutungo yan sa pagdideklara ng martial law sa Indonesia. At kapag ginamit na po ang batas militar at ang puwersa ng Estado na hindi pa handa ang mga mamamayan, delikado po yan. Kasi pwede pong ito ay ikabaldado o ikaparalisa
ng buong pagkilos rather than maingganyo at ma-encourage ang iba pa na kumilos. So nililinaw natin hindi po natin gagawin yung ginagawa sa Indonesia. Kapag ganun po ang gagawin natin, ay kailangan pong handa tayo sa repercussion at implikasyon yan. Hindi pwedeng umiral dito ang emosyon nang hindi natin tinitingnan ang mabigat na mga epekto nito sa pangmatagalan at kabuang impact nito kung gagawin natin ang rioting sa kagaya ng ginawa sa Indonesia na nangyayari ngayon. At sa tingin ko, kapag nag-escalate po yan, malamang sa malamang gagamit po ng kapangyarihan ng martial law o batas militar at pwede po mag-take over ang mga sundalo o armadong puwersa ng kasundaluhan sa Indonesia. Kapag yan po ay hindi na makokontrol. Alam po natin ang patutunguhan yan. Anyway, punta muna tayo dito bago natin balikan yan. Bakit po kailangang lumabas ang taong bayan sa mapayapang pamamaraan, sa pagpapakita ng kanilang boses, paninindigan, pagtutol, pagkakaisa, sa mapayapang paraan, ini-emphasize ko po. Bagamat galit na galit tayo dito sa kagaya nila Saldico, nila Benny Abante, nitong mga alipores ni Tambaloslos, kay Marcos mismo, at mismo dito sa mga kriminal na mga contractors. Pero hindi po natin pwedeng gawin ang mga bagay na magbibigay ng dahilan upang gumamit ng karahasan ang Estado at ng kanilang armadong puwersa na hindi pa po handa ang taong bayan. Alam ko po, pinag-aralan ko po ang revolusyon. Ang Bolshevik Revolution, ang Chinese Revolution, ang Cuban Revolution, ang Vietnamese Revolution. Pinag-aralan po namin yan sa CPP, NPA, NDF. Hindi po pwede na wala kang armadong puwersa kung gusto mong magrevolusyon. At sa ngayon po, hindi natin maaasahan ang New People's Army na magre-represent sa atin. At ayaw ko rin pong ipanawagan ngayon na mag-armado tayo at bumuo ng sariling armadong puwersa para lumaban sa gobyerno. Magiging revolusyon at magiging madugo at magiging pwedeng mangyari ang civil war. Kinaklarify po ni Ka Erica, hindi po ganun mangyayari, basta-basta maganap yan. At hindi mo rin mapipigilan kung spontaneously ang mga tao ang gumawa niyan. But I do not encourage it. Kasi alam ko pang patutunguhan yan, kung hindi pa handa ang hukbo mo, wala kang sapat na hukbo ng mamamayan para sumagupa sa armadong puwersa ng Estado like Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, madudurog lang po ang pagkilos ng tao. Alam po natin yan sa kasaysayan natin. In Indonesia po, kapag nakita ng gobyerno na mag-escalate po ang karahasan, yung lawless violence, at rioting na yan, at anarkiya, ay malamang po maraming mamamatay at masasaktan dyan. Ang Indonesia, may history po yan ng marahas na pagsupil sa anumang mga puwersa na gustong pabagsakin ang kanilang gobyerno. Delikado po yan sapagkat in Indonesia during the time na isinusulong po ang armadong revolusyon ng Communist Indonesia in the 1960s nang nag-crackdown ang gobyerno doon sa Indonesia sa panahon po nila General Suharto, mahigit 1 milyon ng mga Indonesian na mga pinagdududahan na kasabwat sa kanya ang pinatay. At dinurog talaga ang ganong pagkilos na yon. Hindi sila nakapaghanda ng armadong puwersa nila, kaya madaling nadurog po ang konsi sa Indonesia. We do not want to go to that extent. Klaro po tayo I hope malinaw kung bakit tayo nag-uusap ngayong gabi na ito. Hindi po natin layunin na ang PNP at ang Army ay ating babanggain. Ang layunin po natin ay pumukaw, magmulat at magpahayag. Sa mapayapang pamamaraan, subalit may prinsipyo at paninindigan na hindi naman natin nilalabag ang batas, subalit hindi rin natin pinapayagang labagin ang ating mga karapatan, mga kababayan. So, malinaw po ang nais kong i-emphasize sa atin, mga kababayan. Ang pagkilos po sa September 5 ay voluntary action ng taong bayan. Bakit po natin ito ipinanawagan? Peaceful rally
no to violence. Yes, tama po, no? Ka Eric, good evening. Tama ka, home diva. Mapayapa, ngunit matatag at may prinsipyo na nananawagan ng pagpapababa kay Marcos Jr. at ng paniningil sa kanila at pananagutan nila, kagaya nila Martin Romualdez, nila Abante, at lahat ng nai-involve sa korupsyon. We will expose them to the public at ang mamamayan po ay manawagan ng mapayapang pagbaba ni Marcos sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa, kasabay po ng ating paninindigan na ang punot dulo ng kanilang ginawa para manumbalik ang pangungurakot at ang pandarambong sa ating gobyerno ay pananagutan ni Marcos at ni Romualdez. Hindi lamang ng mga kontraktor, hindi lamang ng mga kongresista. We need to change the government, but not to topple down the government. Ulitin ko nais po nating magkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng gobyerno upang mariporma at ma-address itong nabubulok na sistema ng pangungurakot, pangungulimbat at may mga mananagot dapat. Ngunit hindi po natin ninanais na pabagsakin ang gobyerno. Malinaw ba tayo dyan? Mga kababayan, yan po ang ating pagkakaiba. I need to discuss this. Kasi yan po ay mahalagang punto. Sasawayin po natin yung mga tao na ang plano ay kaguluhan at sumakay sa sitwasyon ng galit at emosyon ng taong bayan ay paudyukan nilang mag-riot tayo o kaya ano pang mga karahasan. Alalahanin po natin, may puwersang sapat ang gobyernong ito upang supilin po ang tinatawag na lawless violence and acts of terrorism, na pag sinabi nilang yan ay acts of terrorism, nako, habang buhay na pagkakakulong yan, mga kababayan, under sa anti-terrorism law. Kaya maingat po tayo dito hindi na po subversion, hindi na po sedisyon, hindi lang po rebellion ang pinag-uusapan natin. Okay. Puntahan po natin ano ang layunin, ano ang gagawin, sino ang pwedeng mag-participate, at bakit dapat gagawin natin yan. Okay. Una sa lahat, voluntary action ang gagawin sa September 5, Friday sa Pilipinas, at ito po ay pinamagatan Bangon Sambayanan. Rise up, people. Ibig sabihin po, magpakita tayo ng pagkagalit. Hindi tayo pwedeng manahimik, hindi po tayo pwedeng magpabaya, hindi po natin pwedeng ipakita na wala tayong pakialam. Yan pong ibig sabihin ng Bangon Sambayanan. Sino-sino po ang bumubuo nito? Wala. Ito po ay voluntary call to action. Ito po ay collective call for solidarity ng boses ng pagpapahayag ng bawat mamamayang Pilipino na nagagalit at tumututol sa paglaganap at paglubha at paglala ng pangungurakot at pagnanakaw sa pundo at kaban ng bayan, na ang resulta po ay malaganap na kahirapan at pagkalugmok ng ating buong lipunan at ng buong mamamayan. Yan po ang pinaka-bottom line. Lalabas tayo sa Friday, 11 o'clock po dyan sa may EDSA Shrine, at magkakaroon po ng 6 o'clock na mas malawak na pagtitipon starting 5 o'clock in the afternoon after office hours, at kung may mga pasok pa yung iba na mga estudyante. Subalit, ito po ay hindi lamang gagawin sa EDSA Shrine. Ito po, ang Bangon Sambayanan ay open sa lahat. Walang exclusive organization na nagmamay-ari o nagbabandera na sila ang namumuno nito. Bakit po natin ito ipinanawagan? Kasi po, mga kababayan sa nakikinig ngayon, nanawagan na po ang CPP, NPA, NDF, urban operators, na kumilos ang mga mamamayan. Sinasakyan na nila ngayon ang issue. I'm talking about the propaganda call na inilabas ni Teddy Casino. Kaninang umaga, na nananawagan siya na lahat ng nagagalit at gustong tumutol sa malaganap na pagnanakaw sa ating gobyerno at sa mga kaganapan ng korupsyon, sumama tayo sa pagkilos. Teddy Casino is an active urban operator and operative of the supporting the New People's Army and the National Democratic Front. Hindi po rally ang layunin nila. Recruitment upang ang taong bayan ay dadalhin nila
sa antas na kapag lumawak at lumakas ang pagkilos, ay magre-recruit sila papunta sa NPA at pababagsakin nila ang gobyerno at sistemang komunikasyon nilang paiiralin sa Pilipinas. Hindi po ito simpleng pagkilos. Nang makita ko yon kanina, ito na nabuo na ang bangon sambayanan. Sapagkat hindi natin papayagan na ang kukumpas, ang magsasakay at magmamaniobra sa kalagayang nagagalit ang sentimiento ng mamamayan at malubha na po ang nakikitang kalagayan ng korupsyon at pandarambong sa ating mamamayan at sa ating buong gobyerno ang gagamit at mag-exploit nitong issue upang pagsamantalahan po ang pagkakataon ay makikita po ngayon kumakalat na sila, organize na po sila. Itong mga grupo ng Bayan, Gabriela, Anak Bayan, Kabataan Party, KMU, Anak Pawis, nagmi-meeting na po sila ngayong araw upang ilunsad daw ang kanilang mga pagkilos upang ipakita ang pagkagalit ng mamamayan. This is an opportunistic attempt on the part of the CPP, NPA, NDF upang agawin ang inisyatiba at pagkakataon sa taong bayan. So inililinaw ko po kapag hindi tayo kumilos, sasakyan po ito at gagamitin ng CPP, NPA, NDF. Nanawagan na po ang kanilang operatiba si Teddy Casino. At malamang sa malamang po, sasakyan nila ito dahil mayroon din po silang na-organize at nalilinlang at nalilito. So kapag nag-trigger po na sila ang mag-organize nito, malilito ngayon ang taong bayan, tama naman ang kanilang issue. So dapat sumama tayo sa kanila. Yun. Dahil wala tayong alternatibong pagkilos. Kaya na tayo kumilos ngayon.